Magandang hapon po. Magandang hapon po. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Especially thank you for allowing great chance we can have a new beginner Bible study. Lalo na po, salamat po sa pagbibigay ng paintulot na kami po yung magkaroon ng New Beginner Bible Study. We want to know how to live our new Christian life. Nais po naming malaman kung paano po kami lalakad sa aming bagong buhay Kristiyano. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa salita ng Diyos. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. Please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Kumilos nawa ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. Please allow all your grace to our attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalaw. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open to the Bible, 1 Thessalonians chapter 4. Buksan po natin sa ating Biblia, unang Tesalonika, Kapitulo 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Unang Tesalonika, Kapitulo 4, talata 3. Chapter 4, verse 3. Chapter 4, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiiwas sa pakikiyapid. Yeah. This is the will of God, your sanctification. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Yeah. The Bible clearly says about the will of God. Malinaw na sinasabi po ng Biblia ang kalooban ng Diyos. Yeah. There are many will of God in the Bible. Napakarami pong kalooban ng Diyos sa Biblia. But it directly say, right, what's the will of God? Pero dito, direct ang sinasabi kung ano po yung kalooban ng Diyos. Yeah. Your sanctification, it's clearly the will of God. Ang inyong pagpapakabanal ay ang malinaw na kalooban ng Diyos. Yeah. So after we got the salvation, we have to accomplish holiness. Kaya pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, kaya nating isakatuparan ang kabanalan. Yeah. So this session, the topic is about the holiness. Kaya sa session na ito, ang topic po ay pagpapakabanal. First, we think about this animal. Pag-isipan natin yung hayop pong ito. Very cute. Napaka-cute po. Tama. It's a white martin. Yan po ay tinatawag na white martin. It's like a squirrel. Para po itong squirrel. Usually they live in northern Europe. Kadalasan nakikita po sila sa Northern Europe. But they are famous because of their beautiful fur. Pero sikat po sila dahil sa kanilang napakagandang balahibo. Maybe you are not familiar fur. Marahil hindi po kayo familiar sa fur. Philippines, maybe nobody wear fur, right? Dahil dito sa Pilipinas, walang nagsusuot po ng ganito, di ba po? But in Korea or the country that are very cold, they love the fur. Pero sa Korea po, sa Korea po at sa mga malamig na bansa, nagsusulot sila ng ganitong tela sa kanilang leg po. Yeah, because the skin, right, very good. Dahil yung kanyang balat po ay to
protect from cold. para maprotektahan po mula sa lamig. But the hunter tried to catch this white martin. Pero yung mga ngaso po, naghahanap ng ganitong mga white martin. But hunter uses some special way to catch this animal. Pero yung mga ngaso po, gumagamit sila ng kakaibang paraan para mahuli yung ganitong hayop. By using the white martin's character. Sa magitan po ng pagkatao po o katangian po ng white martin. White martin, they have their own house, the cave. Yung mga white martin, meron silang sarili pong ginagawang kuweba, bahay po nila. At first, the hunters searched their cave. Una, hinahanap ng mga ngaso yung kanilang mga yungib, mga kuweba. They have their cave, right? Kaya meron sila pong ganitong mga cave, right? Meron cave. Then the hunter, they put the charcoal in front of their cave. At yung mga ngaso po, maglalagay po ng uling doon sa may labasan ng kanilang kuweba. Then when they find white martin, they make them to enter their house. At kapag nakita nila yung mga yungib, papasok sila sa kanilang lungga. Then they try to enter their house. At susubukan nilang pumasok sa kanilang mga lungga. But when they try to enter their house, they hesitate to enter. Pero kapag sinusubukan nilang papasok sa kanilang lungga, sila'y nag-aalinlangang pumasok. They don't enter. Hindi sila pumapasok. Why? Bakit po? Because they don't want to make their white skin be dirty by charcoal. Dahil ayaw po nila yung kanilang puting balahibo po ay marumihan. They don't enter. Kaya di sila pumapasok dito. Then hunter easily catches the animal. At madaling mahuhuli po ng mga ngaso yung hayop na ito. They select that rather than make dirty their skin. Mas pinipili nilang mahuli sila kaysa marumihan yung kanilang balahibo. It's their character. Yan po yung kanilang katangian. Very special character, right? Medyo kakaibang katangian po, di ba? It gives us lesson to us. Ito yung nagbibigay sa atin po ng aral. We shouldn't make dirty our body. Dapat na hindi po natin dumihan yung ating katawan. Our body can be dirty by sin, right? Yung ating katawan ay maaaring marumihan sa pamamagitan ng kasalanan. After salvation, we shouldn't continue sin. At pagkatapos ng kaligtasan, dapat na hindi tayo magpatuloy sa kasalanan. We have to keep the holiness. Kailangan nating mapanatili ang kabanalan. So, this session, we think about the holiness. Kaya sa session na ito, pag-isipan po natin yung kabanalan. The meaning, before we think about, our position and condition are changed after salvation. Yung ating katayuan po at ang kalagayan natin ay nabago na po pagkatapos ng kaligtasan. Our position, what's our position after salvation? Ano po ba yung katayuan natin pagkatapos ng kaligtasan? Originally, we are sinner, right? Sa katunayan, tayo po isang makasalanan, di ba po? But when we get to salvation, we became righteous men. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo naging taong matuwid. God considered us as a righteous man. Tinuturing tayo ng Diyos bilang matuwid. Because all our sins were forgiven by Jesus Christ. Dahil lahat nating mga kasalanan ay napatawad sa pamamagitan ni Jesucristo. Our position is a children of God, right? Yung ating katayuan po, anak ng Diyos. It's a change, right? Yan po yung pagbabago, di ba? Our position was changed, right? Yung ating katayuan na bago na po, di ba? But our condition, pareho. Pero yung kalagayan po natin, ganun pa din. Even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na kasalanan. When you get the salvation, your sinful nature does not disappear. Kung titingnan mo ang iyong sarili, ang kasalanan, likas na kasalanan, hindi pa rin po nawawala. Don't think you become
you become like an angel after salvation. Huwag mong isipin na magiging katulad ka ng anghel pagkatapos ng kaligtasan. You don't become angel. Hindi Right? ka po magiging anghel. And also don't expect other brothers and sisters like an angel. Huwag mo ding asahan ng ibang mga kapatiran po ay tulad ng anghel. Yeah, they also still have sinful nature. Sila pa rin po ay mayroong likas na kasalanan. So you have to clearly understand this fact. Kaya kailangan yung malinaw na maintindihan po yung katotohanan ito. Then you will not be stumbled when you see some mistake over or sin over other brethren. Kung gayon, hindi nyo po makikita yung mga kakamali ng mga brothers and sisters. Don't expect they are perfect. Huwag niyong asahang sila yung mga perpekto. They still have a sinful nature. Meron pa rin talaga silang likas na Sometimes kasalanan. they can even hurt you. Kaya Sometimes. minsan, pwede ka rin talaga nilang masaktan. Naintindihan niyo po? Yeah. So you have to clearly understand what's your position, what's your condition. Kaya kailangan mong maintindihan kung ano yung katayuan mo at ang kalagayan mo. Yeah. That's why. But it doesn't mean you have to stay here until the end. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan mong manatili dito hanggang sa wakas. Yeah. You have to grow in the church. Kailangan mong lumago sa church. Yeah. Then gradually you can live the life. You can live the life of a righteous man. Kung gayon, unti-unti, ikaw ay lalakad sa buhay bilang matuwid. Yeah, you can live the life as a children. You can live the life of a children of God. Lalakad ka sa buhay bilang anak ng Diyos. Okay. So it will be accomplished when you abide in church. May sasakatuparan po ito kapag nanatili ka sa church. At first we have to understand meaning of holiness. Una, kailangan nating maintindihan po yung kahulugan ng kabanalan. All things belongs to God are expressed as holy. Lahat ng bagay na sa Diyos ay ipinapahayag po bilang banal. It means separation from sin. Ibig sabihin, pagkahiwalay mula sa kasalanan. So holiness mean you are separate from sin. Ibig sabihin ng kabanalan, ikaw ay humiwalay sa kasalanan. And you try to belongs to God's side. At subukan mong maging sa panig ng Diyos. Then automatically you will accomplish holiness. Kung gayon, automatic mong may sasakatuparan ng kabanalan. If so, why should we be holy? Kung gayon, bakit dapat tayong maging banal? Because God is holy. Sapagkat ang Diyos ay banal. He wants His children is also holy. Nais niya ng kanyang mga anak ay maging banal din po. Buksan mo ang Biblia, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 16. May tao help her to such. Yeah, 1 Peter chapter 1, verse 16. Verse 16 po, chapter 1, verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Be holy, for I am holy. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sinabi ng Diyos, right? If a father is holy, he will want his children is also holy. Kung ang Diyos ay banal, nais niya din yung kanyang mga anak ay maging banal. So, right? We became, as we learn, we became children of God when we get the salvation. Kaya gaya ng ating natutunan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan. That's why our Father God want we are holy. Kaya gusto ng ating amang Diyos na tayo ay maging banal. Okay? Because God saved us from sin through Jesus' death. Dahil iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 6. Roma Kapitulo 6. Romans 6, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Roma 6, talata 1 hanggang 2. Romans 6, verse 1 and 2.
Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Shall we continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? We know, right? We got the salvation through eternal redemption of Jesus. Nailaman po natin, di ba, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng walang hanggang katubusan ni Jesus. That's why even though we commit sin again, we don't need to go to hell anymore, right? Kaya kahit na makagawa tayo ulit ng kasalanan, hindi na po tayo mapupunta pa sa impyerno. But it doesn't mean we can commit sin freely. Pero hindi ito nangangahulugan na pwede na tayong gumawa ng kasalanan ng malaya. Yeah. Verse 2 said, right? Certainly not. Sinabi ng verse 2, huwag nawang mangyari. Yeah. How shall we who died to sin live any longer in it? Paano nga tayo mabubuhay pa roon, tayong mga namatay na sa pagkakasala? We already died to sin when Jesus died for our sins. Namatay na po tayo sa pagkakasala nung namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. God saved us from sin, not to live in sin, but to be separate from sin. Iniligtas tayo ng Diyos hindi para mabuhay sa pagkakasala, kundi upang humiwalay sa pagkakasala. That's why we shouldn't live in sin anymore. Kaya dapat na huwag na tayong lumakad pa sa pagkakasala kailanman. Let's suppose there is a knife. Pagpalagay po natin na mayroon pong isang kutsilyo. Yeah, but this knife, let's suppose, killed my loved one. Pero pagpalagay natin na yung kutsilyong ito yung pumatay sa aking anak, ang minamahal. The knife killed your loved one. Yung kutsilyong ito yung pumatay sa iyong minamahal. Then, may tanong ako, can you love this knife? Kung gayon, magagawa niyo bang ibigin ang kutsilyong ito? Hindi. Tama? Hindi po, di ba? Right? The knife killed your loved one. Dahil yung kutsilyong ito yung pumatay sa inyong minamahal. You will not love the knife anymore, right? At di niya na po kailanman mamahalin yung kutsilyong iyon. What killed Jesus Christ? Ano po ba yung pumatay kay Jesucristo? What? Ano po? Our sin killed Jesus on the cross, right? Yung ating mga kasalanan yung pumatay kay Jesucristo doon sa krus. If so, how can you love sin again? Kung gayon, paano natin iibigin muli ang kasalanan? Naintindihan niyo po? Committing sin means we crucify Jesus again. Yung paggawa ng kasalanan, ibig sabihin, pinapako natin muli si Jesucristo. It's like we love the knife that killed my loved one. Ito po'y katulad lamang sa isang kutsilyong pumatay sa ating minamahal. That's why we have to be holy. Kaya nga po kailangan nating maging banal. And because we are temple of God. At dahil tayo po ay templo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6. Unang Korinto kapitulo 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Talata 19 hanggang 20. 1 Corinthians 6, 9 and 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. It said, verse 19, your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, right? Sinabi ng verse 19, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. We have to know, when we get the salvation, the Holy Spirit came to us. Kailangan nating malaman nang magkaroon tayo ng kaligtasan po, dumating sa atin ang Espiritu Santo. That's why the Holy Spirit dwells in us. Kaya yung Espiritu Santo po ay nananatili sa atin. That's why our body is the temple of God. Kaya yung katawan natin ay templo ng Diyos. That's why we have to be holy. Kaya nga kailangan nating maging banal. Verse 20, you are bought at a price. Kayo binili sa isang halaga. After salvation, our body is no more ours. Pagkatapos ng kaligtasan, yung katawan natin, hindi na po ito sa atin pa. It was bought by
the blood of Jesus, Ito right? po ay binili sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. We are not no more ours, Hindi na po ito kailanman sa atin pa. right? That's why glorify God. Therefore, glorify God in your body, Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ng Diyos which are God's thing. na sa Diyos po. Don't forget, our body is a temple of God. Huwag ninyong kalimutan na yung katawan natin ay templo ng Diyos. Holy Spirit dwells in us. Yung Espiritu Santo ay nananatili po sa atin. God's Spirit is a Holy Spirit, right? Yung Espiritu ng Diyos ay yung banal na Espiritu. I saw the one movie, it's the Gospel of John. Napanood ko po yung isang movie, yung Gospel of John. But I was surprised when I watched this movie. Pero nagulat po ako nung mapanood ko yung movie na ito. Because there was one scene that described Jesus cleansed the temple of God. Dahil meron po nung inilarawan na nilinis ni Jesus yung templo ng Diyos. At the time of Jesus, many people did many kind of a business in the temple of God. Sa panahon ngayon, maraming mga tao po yung nagkaroon ng kanilang mga business po doon sa templo ng Diyos. They sold many kind of animal. Nagbebenta sila ng maraming uri ng mga hayop. They do business, money changer. Sila ay nagpapalitan ng mga pera. Jesus saw what happened in the temple. At nakita ni Jesus kung ano po yung nangyayari sa templo. Then Jesus, we know, right? Jesus was a very gentle. At nalaman natin, He was a very gentle, right? siya ay talagang napaka-maamo. But he show his anger. Pero ipinakita niya po yung kanyang galit. He turned over all the table. Ibinaliktad niya po lahat ng mga lamesa. He cast out all the animal. Pinalayas niya lahat ng mga hayop. He looks he had a great anger. At meron po siyang matinding galit. He shouted the people who are doing business in the temple. Sumisigaw po siya sa mga taong gumagawa ng negosyo sa loob ng templo. When I saw that, I was surprised. Nung makita ko po ito, nagulat po ako. As I know, Jesus is very gentle. Dahil kaya ng pagkaalam ko si Jesus, isang But why maamo. he show anger like that? Pero bakit siya nagpakita ng ganong uri ng ugali? I couldn't understand. Naintindihan ko po. But later, I could understand. Hindi ko po yun naintindihan, pero kalaunan naintindihan ko po ito. I became know that how much he disliked sin in the temple. Napag-alaman ko po kung gaano siya napupuot sa mga kasalanan doon sa templo. Now, as we learn, our body became temple of God. Ngayon, gaya ng ating natutunan, yung katawan natin naging templo ng Diyos. If we defile our body by sin, God really dislike it, right? Kung dudumihan natin yung ating katawan sa pamamagitan ng kasalanan po, ito po yung pinakaayaw ng Diyos. We have to don't forget the Holy Spirit dwells in us. Huwag niyo pong kakalimutan na yung katawan natin, Espiritu Santo ay nananatili sa atin. We shouldn't use our body for the sin. Huwag nating gagamitin yung ating katawan para sa kasalanan. And we have to be holy to be used by God. At kailangan nating maging banal upang magamit ng Diyos. 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2. 2 Timothy chapter 2, verse 20 and 21. Talata 20 hanggang 21. Chapter 2, 20 and 21. Talata 20 hanggang 21. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y para sa tanging paggagamitan, ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. In a gray house, there are many kind of vessels. Sa isang malaking bahay ay may maraming mga kasangkapan. Gold and silver, Ginto at pilak, or the wood and clay. kahoy uluwad. Which vessel the master will use? Aling kasangkapan po yung gagamitin ng may-ari?
Which vessel he will Anong use? kasangkapan po yung gagamitin? Gold? Lahat po ba ito? We don't know, right? Which vessel master will use. Hindi natin nalaman kung anong kagamitan po yung So gagamitin. we can know verse 21. Pero pwede nating malaman sa verse 21 po. Therefore, if anyone cleanse himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified, and useful for the master. Kung nililinis ng sinuman ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. The master will use a clean vessel. Gagamitin ng may-ari po yung malinis na kagamitan. It's clear. Clean vessel. He will use a clean vessel. Napakalinaw po nito yung malinis na kagamitan. Which vessel is not important. Kung aling kagamitan po, hindi yun The mahalaga. important thing, clean vessel. Ang mahalaga po dito, malinis. In a great house, Sa isang malaking bahay, here great house can be church our time. ang malaking bahay po, ito yung church sa ating panahon. In church there are many brothers and sisters. Sa loob ng church, napakaraming brothers and sisters. Which one God will use preciously? Sino po yung gagamitin ng Diyos? God will use clean brothers and sisters. Gagamitin ng Diyos yung malinis na brother and sister. So, if we are holy, God will use us preciously. Kaya kung tayo po ay banal, gagamitin tayo ng Diyos na makabuluhan. That's why if you want to be used by God preciously, you have to be more holy. Kaya kung gusto mong magamit ng Diyos na makabuluhan, kailangan mong maging banal. And we have to be holy to stand without shame before the Lord who will come again. At kailangan nating maging banal upang makatayo tayong walang kahihiyan bago dumating ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagdarating. 1 Thessalonians chapter 5. Kalawang Tesalonica 5. Una po, Chapter 5, Kapitulo 5, verse 23. talata 23. 1 Thessalonians chapter 5, 23. Unang Tesalonica 5:23. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. May the God of peace himself sanctify you completely. Kaya pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. And be preserved the blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Before we got the salvation, we had a lot of sins. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, meron tayong napakaraming kasalanan. Before salvation, whatever sin we had, God does not remember anymore, right? Bago ang kaligtasan, lahat ng mga kasalanang nagawa po natin, hindi na po yun aalalahanin pa ng Diyos. Whatever big sin you have, God does not remember your sin anymore. Anumang malaking kasalanan yung nagawa mo noon, hindi na po yun aalalahanin pa ng Diyos. But after salvation, right? Subalit pagkatapos ng It's a kaligtasan, different situation. iba na po itong sitwasyon. If you stand before the Lord with a sin, without holiness, you will be ashamed. Kung tatayo ka sa harapan ng Diyos na may kasalanan na walang kabanalan, ibang bagay po ito. That's why it said, right? Be preserved, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya sinabi dito, ingatang buo, walang kapintasan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. 하림바와 after you got the salvation, you couldn't keep your faith until the end. O kaya pagkatapos ng kaligtasan, hindi mo naingatan ang iyong pananampalataya hanggang sa uli. You left the church. Umalis ka sa church. You return to this world. Bumalik ka dito sa sanlibutan. And you fall into the sin. At nahulog ka muli sa kasalanan. You enjoy this world with your friend. Nagsaya ka sa sanlibutang ito kasama ng iyong kaibigan. You are in the house and drunken house, so you drink alcohol every day. Andun ka sa mga beer house, umiinom ka ng beer araw-araw. You return to former life. Bumalik ka sa dating pamumuhay. You are drunken already. Ikaw ay lasing na. But at the moment, Pero sa sandaling iyon, Jesus come again. muling dumating si Jesus.
You are drunken. Lasing ka po. You don't recognize Jesus. Hindi mo nakilala si Jesus. Yeah. Jesus come again in the air. Bumuling dumating si Jesus sa But because impapawid. you are already saved, right? Really saved, you will be taken up, Pero right? kung tunay ka talagang ligtas, kukunin ka din po pataas. But you don't recognize it's a rapture. You don't recognize it's a rapture. Pero hindi mo nalalaman, rapture na pala. You don't recognize Jesus Christ. Hindi mo nakilala si Jesus. Who are you? Who are Sino you? ka? You meet this situation. Humarap ka sa ganitong sitwasyon po. How shameful it is, right? Gaano po ito kahiya-hiya? That's why we have to meet second coming Jesus without shame. Kaya kailangan nating salubungin ang ikalawang darating na Jesus na walang kahihiyan. That's why we have to be holy. Kaya kailangan nating maging banal. From which thing should we be separate? Mula sa mga aling bagay po tayo dapat humiwalay. Yeah, we learn, right? The holiness, meaning of holiness, separation from sin. Natutunan natin na yung kasalanan po, yung pagkahiwalay po sa kasalanan. And we have to belong to God, At right? kailangan nating maging sa Diyos. So we should be separate from the course of this world. Kaya kailangan nating humiwalay mula sa mga takbuhin o layo ng sanlibutan ito. Ephesians chapter 2. Epeso Kapitulo 2. Ephesians chapter 2. Epeso Kapitulo 2. Verse 2. Talata 2. Ephesians chapter 2. Verse 2. Okay. Yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yeah. In which you once walked according to the course of this world. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Yeah. Once, it means before your salvation, right? Yung dati, ibig sabihin, bago kayo nagkaroon ng kaligtasan. Right? Before your salvation, you walk according to the course of this world. Bago kayo naligtas, lumakad po kayo ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Yeah. But after salvation, you shouldn't walk according to the course of this world anymore. Pero pagkatapos ng kaligtasan, dapat na huwag ka nang lumakad ayon sa lakad ng sanlibutan ito. You need to be separate from the course of this world. Kailangan mong humiwalay mula sa mga lakad ng sanlibutan ito. Yeah. So the people who are not saved in this world, they follow the things in the world. Kaya mga tao ng sanlibutan ito, sumusunod sila sa mga bagay ng sanlibutan ito. Yeah. But the things of this world is related with the sin. Pero yung mga bagay ng sanlibutan ito, may kaugnayan sa kasalanan. 1 John chapter 2. Unang Juan Kapitulo 2. 1 John chapter 2. Unang Juan Kapitulo 2. Yeah. Verse 15, 15 and 16. Versikulo 15. 15 and 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, niyang mga bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng kalaman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. Verse 16 says, all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ng masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. We follow this thing before salvation, right? Sinusunod natin yung mga bagay nito bago yung But kaligtasan. after salvation, we need to separate from these things. Pero pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating humiwalay sa mga kasalanan ito. Course of this world, halimbawa, nowadays young people, they love the following TikTok, Sa right? panahon natin ngayon, yung mga kabataan po, gustong-gusto nilang sumunod sa TikTok. Yeah, in TikTok, many young people, right? They follow the course of this world. Kaya yung sa TikTok po, yung mga kabataan po, gustong-gusto nila iyon, sumunod sa lakad ng sanlibutan. Halimbawa, they dance. In the Halimbawa, TikTok, right? sumasayaw sila. Tama? Tama ba? Dance? You like to dance? Gusto niyo sumayaw? Yeah. Okay, many young people follow the dance. Opo, maraming mga kabataan po, yung
gustong sumayaw. But as a saved Christian, can it edify to other people? Pero bilang isang ligtas na Kristiyano, makakapagpatibay ba ito sa iba? You follow the course of this world like the other people, can edify other? Na sumusunod ka ayon sa lakad ng iba, makakapagpatibay po ba ito sa iba? It does not give a good effect for the gospel, right? Hindi po ito makapagbigay ng magandang epekto para sa ebanghelyo. So we need to be separate, right? Kaya kailangan nating mahiwalay doon. We should be separate from unbeliever also. At kailangan din nating humiwalay mula sa hindi mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6. Unang Korinto 6, Chapter 6, 14 and 15. talata 14 hanggang 15. 2 Corinthians 6, verse 14 and 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ng pananampalataya sa hindi mananampalataya. In the Bible, right, there is a believer. Sa Biblia po, mayroong mananampalataya. Believer means save the people. Ibig sabihin ng mananampalataya ay mga taong ligtas. There is an unbeliever. Meron din pong hindi mananampalataya. Unbeliever means unsaved people. Yung mga hindi mananampalataya, ibig sabihin mga taong hindi ligtas. That's why 14 said, do not be unequally yoked together with the unbelievers. Kaya sinabi ng verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. For what fellowship has righteousness with the lawlessness? Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan. Believer, save the people belongs to the righteousness. Kaya yung mananampalataya, kasama po ito sa mga katuwid. But unbeliever who is not saved belongs to lawlessness. Pero yung mga hindi mananampalataya na hindi ligtas, kasama po sila sa kasamaan. What communion has a light with the darkness? Anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Save the people belongs to light. Yung mga ligtas po, kabilang sila sa liwanag. But unsaved people belongs to darkness. Pero yung mga taong hindi ligtas, kabilang sila sa kadiliman. Verse 15. What accord has Christ with Belial? Verse 15. Sa verse 15 po, anong pagsasama mayroon si Kristo kay Belial? Believers, save the people belongs to Christ. Yung mga mananampalataya, kabilang na sila kay Kristo. But unsaved people belongs to Belial. Pero yung mga taong hindi mananampalataya, kabilang sila kay Belial. Belial, another name of Satan. Belial, isa po itong pangalan ni Satanas. Or what part has a believer with an unbeliever? O anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Always the Bible, right? There should be division, separation. Palaging sinasabi ng Biblia, Right? meron pong pagkakahiwalay, pagkakahati. Believer, unbeliever need to be separate. Yung mananampalataya at hindi mananampalataya, kailangang hiwalay. We are believer who are saved, right? Tayo po yung mga mananampalatayang ligtas. We cannot have a true fellowship with the unbeliever, right? Hindi tayo magkakaroon ng tunay na fellowship sa mga hindi mananampalataya. Because of faith is different, right? Dahil yung pananampalataya magkaiba. Our hope is in heaven, Yung pag-asa natin nasa langit, but their hope is in this world. pero yung pag-asa nila nasa lupang ito. How can you have a true fellowship? Paano tayo magkakaroon ng mabuting fellowship? So do not be unequally yoked together with the unbelievers. Kaya huwag po kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. We need to be separate from unbeliever. Kailangan nating himuwalay sa mga hindi mananampalataya. But it doesn't mean we don't need to meet unbeliever. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo makikipagkita sa mga hindi mananampalataya. Of course, we have to meet the unbeliever. Siyempre, kailangan nating tagpuin yung mga hindi mananampalataya. When we meet them, we can evangelize them, right? Dahil kapag tinagpo natin sila, may evangelize natin sila. But it means, we need to be separate from their sin. Pero ang ibig sabihin nito, kailangan nating humiwalay sa kanilang mga kasalanan. We need to be separate from their lifestyle, life way. Kailangan nating humiwalay sa kanilang mga pamamaraang mali. We are different. Iba na po tayo. So, halimbawa, believer needed to get married with a believer. Halimbawa po, yung mananampalataya, kailangan niyang maikasal sa mananampalataya. So, getting married is the greatest
yoking together. Kaya po, yung pag-aasawa po, ito yung pinakamalaking, Right? Yeah. Because when you get married, right, you have to yoke together with your partner until you die, right? dahil kapag kayo ay kinasal, kailangan mo makipamatok sa iyong asawa o sa iyong kasama hanggang mamatay It ka. is the greatest yoke together. Ito po yung pinakamalaking pakikipagpamatok. Saved Christian needed to get married with a saved Christian. Kaya yung isang ligtas na Kristiyano, kailangan niya pong mag-asawa ng isang ligtas na Kristiyano. We shouldn't get married with unbeliever. At dapat na hindi tayo mag-asawa ng hindi mananampalataya. And also, yoke together with unbeliever. Another example, we need to be careful doing the same line business with unbeliever. At yung pakikipamatok sa mga hindi mananampalataya, ibig sabihin, huwag tayong magkaroon ng parehong business sa mga hindi mananampalataya. If you do business with the unbeliever, it should also yoke together with the unbeliever. Kung ginagawa natin yung parehong business kasama ng isang hindi mananampalataya, yan po yung pakikipamatok sa hindi mananampalataya. Halimbawa, it's like this. Halimbawa po, ganito. You start one business. Nagsimula ka ng isang business. But to start a business, you need to invest the money, right? Pero para makapagsimula ng business, kailangan mo mag-invest. Then, it happens, you invest the 50%, Kaya nangyari, nag-invest ka ng 50%, and the other person invest the 50%. at yung ibang tao, nag-invest ng 50%. But, the other person is an unbeliever. Pero yung isang taong ito, siya ay hindi mananampalataya. It's a yoke together, right? Yan po yung pakikipagpamatok. You need to avoid this situation. Kailangan yung iwasan yung ganitong sitwasyon. Why? Bakit po? You cannot succeed in this business. Hindi po kayo magtatagumpay sa ganitong business. Because the purpose of life is different. Dahil yung kanilang layunin ng buhay magkaiba. Our purpose of life, we live for the gospel, right? Ang layunin ng ating nabubuhay, ang bating buhay, nabubuhay tayo sa Our first Ebanghelyo. priority is our Christian life. Yung ating prioridad, yung Christian life natin. But what's their first priority? Pero ano po ba yung kanilang prioridad? Pera. Pera po. Lamang? Pera. Pera lamang. Right? That's why, let's suppose, open the restaurant. Kaya pagpalagay natin, nagbukas kayo ng restaurant. Then the opinion is different, right? At yung opinion nyo magkaiba. This week we have the Bible seminar. O sa linggong ito, meron tayong Bible seminar. I have to evangelize, I have to go to church. Kailangan kong magpunta sa church. But the other side cannot understand, right? Pero yung sa kabila po, hindi niya ito maintindihan. This evening is a golden time. Maraming customer. Ito yung gabi, ito yung pinakamalaga dahil marami tayong customer. Sunday is a golden time. We have maraming customer. Yung linggo, ito yung pinakamagandang panahon para marami tayong customer. There will be fighting, right? Magkakaroon po ng pagtatalo. Always focus on money. Right? Dahil lagi nakatuon sa pera. How can succeed the business? Paano magtatagumpay yung negosyo? That's why you will have someday it will be broken. Kaya balang araw ito po'y maghihiwalay. Or you have to give up your Christian life. O kaya kailangan mong isuko ang iyong Christian life. You will have a great loss. Magkakaroon ka ng malaking pagkasayang, pagkawala. That's why the Bible said, do not yoke together with the unbeliever. Kasi sinasabi ng Biblia, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Okay? We should be separate from the environment of committing sin. At kailangan nating humiwalay sa mga kapaligiran na makakagawa ng kasalanan. We learn, right? Even though we are saved, we still have a sinful nature. Natutunan natin na kahit naligtas na po tayo, meron pa rin tayong likas na kasalanan. Actually, we are very weak in sin, right? Sa katunayan, napakahina natin sa kasalanan. That's the best thing. We better avoid the environment of committing sin. Kaya mas mabuting umiwas po tayo sa mga kapaligirang makakagawa tayo ng kasalanan. Proverbs, Kaikam chapter 6. Kawikaan 6. Kaikam chapter 6, 27 and 28. Kawikaan 6:27 hanggang 28. 27 and 28. 27 hanggang 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magpagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan?
Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? You take a fire to your bosom, then is it possible you are not burned? Kapag nagdala ka ng apoy sa iyong kandungan, posible ba na hindi ka masunog? Hindi possible, right? Imposible po yun, di ba? You'd better don't take a fire in your bosom, right? Kaya mas mabuti na huwag ka magdadala ng apoy sa iyong kandungan. Let's suppose you love the alcohol before your salvation. Halimbawa, gustong-gusto mo ng alak bago ka maligtas. But after salvation, you have to stop drinking alcohol. Pero pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mo nang itigil yung pag-inom ng alak. It's not easy, right? Pero hindi yun madali, di ba? Then what's better? Kung ganyan, ano po yung mas mabuti? Your friend call you Tinawag ka ng iyong kaibigan to drink together. para mag-inom na magkasama. Then maybe before you go there, you pray to God. At marahil bago ka pumunta doon, nanlangin ka sa Diyos. Please keep me from drinking alcohol. Pakiusap, ilayo mo ako sa pag-inom sa alak. And you go there. At nagpunta ka pa rin doon. Right? Can you keep yourself? Kung ganyan, mailalayo mo ba ang iyong sarili? You cannot keep yourself. Hindi mo po maiingatan ang iyong sarili. You can be easily tempted. Madali kang matutukso. It's better you don't go there. Mas mabuti na hindi ka na lang nagpunta doon. If you look at the drinking house, you'd better on the way go your home. If you better drinking out, you'd better turn around. Even though it's far, you turn around. Kung nakikita mo sa pag-uwi mo na malapit yung beer house, mas mabuting umikot ka na lang sa kabila. Don't pass by drinking house. Huwag mong daanan yung beer house. Maybe your friend will call you. Marahil tatawagin ka ng iyong mga kaibigan. Pasok. You'd better go turn around long way. Mas mabuting ikutan mo yung mas malayo. Yeah, that's the wisdom. Opo, yan po yung karunungan. Let me give you one example. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. The one Korean, the brother, when he got the salvation, he was struggling because of watching TV. Mayroon pong isang Koreanong brother po, nahihirapan siya sa panonood ng TV. Of course, even though we can watch TV sometimes Opo, syempre, minsan pwede naman tayong manood ng TV. to have a rest, right? Kapag Relax. mayroon kayong pahinga sa gabi. Yeah. But if we use too much time watching TV, it's not right? Pero kung gumugugol tayo ng maraming oras sa panonood ng TV, hindi po yan tama. Tama ba? Yeah. But whenever he watch TV, he cannot stop watching TV. Pero sa tuwing nanonood siya ng TV, hindi po niya magawang matigil sa panonood ng TV. When he start watching TV, he decide I will watch just 1 hour for 1 hour. Kaya nung nanood siya ng TV, nagpasya siya na 1 oras lang ako manonood ng TV. But he cannot stop. Pero hindi niya magawang matigil. After 1 hour, he turn off another channel. Pagkatapos 1 oras, nilipat niya sa ibang channel. 2 hour, 2 oras na yung lumipas, 3 hour, 3 oras, 4 hour. 4 na oras. Cannot stop continue. Nagpatuloy po siya. That's why he has a difficulty in his Kaya heart. mayroon siyang kahirapan sa kanyang puso. That's why he decide Kaya nga na po, nagpasya siya. I will move TV to stock room. Ililagay ko yung TV sa aking stock room. He moved the TV to stock room. Inilipat niya po yung TV sa stock room. He thought I overcame already. At sa tingin niya, ay napagtagumpayan niya na yun. But one day, Pero isang araw, he bring again the TV from stock house. muli niyang kinuha yung TV mula sa stock house. He's still watching TV. At nanood pa rin siya ng TV. That's why he struggle. Kaya nahirapan talaga siya. That's why he decide Kaya nagpasya siya. I will cut off the line. Puputulin ko yung saksakan. He cut off the line, Kaya pinutol niya po yung saksakan. the cord line. Yung cord po nito. After that, I have to connect again, right? Pagkatapos nun, mahirap na pong i-connect po, di ba? After that, he overcame. Pagkatapos nun, napagtagumpayan niya na po. He had a testimony. At nagkaroon siya ng patotoo. Later, he became pastor. Kalaunan, siya po ay naging pastor. Became missionary also. Naging missionary din po siya. Anyway, right? It's needed to avoid the situation, the environment. Kaya mas mabuting iwasan nyo na lang po yung sitwasyon o yung kapaligiran. Sometimes you use a lot of time for the smartphone, Minsan po, di ba, gumugugol kayo ng maraming oras sa smartphone, Facebook. Facebook.
might have to overcome. Mahirap po yung madaig po, di ba? You try to delete the Facebook Mas mabuting i-delete mo na lang yung Facebook. or you don't get the data Wi-Fi. O kaya wag ka na lang magpa-load. Anyway, we have to avoid the sin environment. Kaya pa man kailangan nyo pong iwasan yung kapaligiran ng kasalanan po. We should be separate from every wrong doctrine. At dapat tayong humiwalay sa mga bawat maling doktrina. You have to know there are many wrong doctrine. Kailangan nyong malaman napakaraming maling doktrina. Especially our time, many people very easily accessible online. Lalo na po sa ating panahon, mas accessible na po ito online. For example, YouTube. Halimbawa sa YouTube. In YouTube, there are a lot of wrong doctrine. Sa YouTube po, napakarami itong maling doktrina. But you are still weak to discern what is the truth. Pero napakahina nyo pa rin po para makilala kung ano yung totoo at mali. That's why you can be greatly affected by wrong doctrine Kaya online. madali kang maapektuhan po ng maling doktrina online. That's why I recommend you better avoid watching some teaching in YouTube. Kaya iminumungkahi ko po na iwasan nyo po yung panonood ng ibang turo sa YouTube. Because it was not proven whether it's true or not, right? Dahil hindi pa po yan napapatunayan kung totoo ba o hindi. If you are affected by wrong doctrine, it can be very critical in your Christian life. Dahil kapag naapektuhan ka na ng maling doktrina, magiging mapanganib ito sa iyong buhay That's why Kristiyano. it's very dangerous. At ito po yung napakadelikado. That's why it's much better you watch the sermon already proven in our church. Kaya mas mabuting panoorin mo yung mga sermong napatunayan na po sa ating church. Yeah, we have many sermon in online our church, right? Napakarami pong sermon natin online sa ating mga church. You better watch it. Mas mabuting ito yung panoorin po natin. Okay. If so, how can you be holy? Kung gayon, paano po tayo magiging banal? We need to walk in the Spirit. Kailangan nating lumakad sa Espiritu. Galatians chapter 5, Galatia Kapitulo 5, 16 and 17. talata 16 hanggang 17. Galatians chapter 5, 16 and 17. Galatia 5:16 hanggang 17. Okay. 16 and 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. After we got the salvation, right? We have two things in us. Pagkatapos ng kaligtasan, mayroon pong dalawang bagay sa atin. There is a flesh lust and the spirit. Yan po yung pagnanasa ng laman at Espiritu. That's why there is a fighting between them. Kaya meron pong labanan sa pagitan nito. As we learn, right? Even though we got the salvation, we still have a flesh lust. Gaya ng ating natutunan, kahit na meron na tayong kaligtasan, meron pa rin tayong pagnanasa ng laman. Our flesh lust doesn't want to follow the will of God. Yung pagnanasa ng ating laman, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. But the spirit want to live according to the will of God. Pero yung Espiritu nais mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So they are fighting. Kaya nga po merong paglalaban. Yeah. So before salvation, right? Even though you follow the sin, you don't have any difficulty in your heart. Kaya bago yung kaligtasan, di ba? Kahit na sumusunod ka sa kasalanan, hindi ka nahihirapan sa iyong puso. Maybe you just enjoy the sin, right? Marahil nagsasaya ka pa nga sa kasalanan. But after salvation, if we commit sin, we are trouble in our heart, right? Pero pagkatapos ng kaligtasan, kapag nagkakasala tayo, nababagabag po yung ating puso. Because spirit doesn't want it, right? Dahil yung Espiritu, ayaw po nito. There is a fighting, right? Meron pong labanan. That's why verse 16, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya sinabi ng verse 16, lumakad kayo sa Espiritu at huwag ninyong pagyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Yeah, we need to try to walk in the spirit. Kaya natin subukang lumakad sa Espiritu. Yeah, walk in the spirit. How to walk in the spirit? Paano makakalakad sa Espiritu? Yeah, we need to near to God. Kailangan nating maging malapit sa Diyos. We know, right? God is holy. At nalalaman natin ang Diyos ay banal. That's why if we near to God, we will be also holy like God.
Kaya kung tayo ay magiging malapit sa Diyos, tayo din po ay magiging banal na katulad ng Diyos. It's important what friend do you have. Kaya ang napakalaga dito, anong kaibigan meron ka? If you have many better friends, you'll be affected by them, right? Kung napakarami mong masamang kaibigan, maapektuhan ka nila. You will be better like them, right? Ikaw ay magiging katulad din po nila. If you near God, you'll be holy like God. Pero kung ikaw ay malapit sa Diyos, ikaw ay magiging banal na tulad ng Diyos. But we can near to God through the Word of God. Pero tayo po ay makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. John chapter 17. Juan Kapitulo 17. John 17. Juan 17. Verse 17. Talata 17. John 17 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them by your truth. Your word is a truth, right? Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. The word of God can sanctify you. Ang salita ng Diyos yung makapagpapabanal sa iyo. Awit 119. Awit 119. Awit 119. Awit 119. Verse 9. Talata 9. Verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Taking heed according to your word. Yung pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Verse 11 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Your word I have hidden in my heart. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. If you put the word of God in your heart, the word will keep you from sin. Kung ilalagay mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, yung salita ng Diyos yung mag-iingat sa iyo mula sa kasalanan. So, that's why we have to learn the word of God continuously. Kaya kailangan nating patuloy na matutunan ang salita ng Diyos. When you are tempted, you can remind the word of God. Dahil kapag ikaw ay natukso, maalala mo ang salita ng Diyos. Then the word of God keep you from the sin. Kung kayo ng salita ng Diyos yung maglalayo sa iyo mula sa kasalanan. So you have to diligently learn the word of God. Kaya kailangan mong masikap na matutunan ng salita ng Diyos. And if possible, you try to memorize the word of God. At kung mas maaari po, kabisaduhin ninyo ang salita ng Diyos. So every Sunday, right, we have the time memory verse. Right? Kaya nga po, tuwing linggo, di ba meron tayong memory verse? You practice, you memorize. Kaya sanayin nyo po yung pagme-memorize. Put the word of God in your heart. Ilagay nyo po yung salita ng Diyos sa inyong puso. And you can accomplish the holiness. May sasakatuparan natin ang kabanalan. And we have to fear God. At kailangan nating matakot sa Diyos. We cannot see God, right? Hindi po natin nakikita ang Diyos. Tama But mo even ba? though we cannot see God, right? God see everything. Kahit na hindi natin nakikita ng Diyos, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Even God see our heart. Maging yung puso natin nakikita ng Diyos. That's why our Christian life should be the life that fear God always. Kaya yung ating Christian life po, dapat na Christian life na natatakot sa Diyos If we palagi. can fear God always, we can avoid the sin. Dahil kung tayo ay may takot palagi sa Diyos, iiwas tayo sa kasalanan. Don't forget, Huwag niyo po itong kalimutan. God sees you always. Palaging nakatingin sa iyo ang Diyos. And we have to confess sin. At kailangan nating ipahayag ang kasalanan. If we have a sin, we have to confess sin. Kung tayo ay may kasalanan, kailangan nating ipahayag ang kasalanan. We cannot be saved through our confession. Hindi tayo maliligtas sa magitan ng ating pagpapahayag. But after salvation, we have to confess sin. Right? Pero pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating ipahayag yung kasalanan. Then God will cleanse our sin. Kung gayon lilinisin ng Diyos yung ating mga kasalanan. And last, we have to abide in the fellowship. At sa huli, kailangan nating manatili sa fellowship. The last verse, 2 Timothy chapter 2, Huling verse po, 2 Timoteo, Kapitulo 2, verse 22. Talata 22. 2 Timothy chapter 2, 22. 2 Timoteo, Kapitulo 2, Talata 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit, layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan
kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. It said, flee also youthful lust. Sinabi dito, layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan. But it's not enough. Pero hindi po ito sapat. You have to pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of your heart. Kailangan natin sundin yung katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Those who call on the Lord out of your heart, they are in church, right? Ang mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso, sila yung mga nasa You church. cannot accomplish the holiness alone, Hindi mo maisasakatuparan ng kabanalan ng mag-isa. right? What time? Usually, where you fall into sin? Kadalasan, saan ka? Nahuhulog sa kasalanan? Not in church, right? Hindi po sa church, di ba? Usually when you are alone, Kadalasan po kapag mag-isa ka, in your house, right? kapag nasa bahay ka. Yeah, that's why we need to have more time with the brothers and sisters in church. Kaya kailangan nating magkaroon ng mas maraming oras kasama ng mga kapatid sa loob ng church. Yeah. Then our Lord will keep you from the sin. Kung gayon yung Panginoon natin, ilalayo ka mula sa kasalanan. So as soon as you leave church, you don't abide in church, you can easily fall into the sin of this world. Kaya sa sandaling umalis ka sa church at iniwan mo yung church, madali kang mahuhulog sa sanlibutan. Yeah. Even I'm pastor, if I don't abide in church, maybe I'll also fall into the sin easily. Kahit na ako po ay pastor, kung hindi ako mananatili sa church, madali po akong babagsak sa kasalanan. Because I still abide in church, God keeps me. Pero dahil nanatili pa rin ako sa church, iniingatan ako ng Diyos. So actually, it's the most important. Sa katunayan, ito po yung pinakamahalaga. Abide in the fellowship. Yung pananatili sa fellowship. Okay? Okay po ba? Holiness is the will of God. Ang kabanalan ay ang kalooban ng Diyos. We have to accomplish. Kailangan nating isakatuparan. And then we remain the last session. At yung natitira po, huling session. Next week, right? We have a graduation ceremony, right? Sa susunod na linggo, meron po tayong graduation ceremony. So don't absent. Kaya wag po kayong lumiban. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for allowing great chance we can have this new beginner Bible study. Salamat po sa pagpapaintulot na magkaroon kami ng dakilang pagkakataon para sa New Beginner Bible Study. God allowed many brothers and sisters who desire the Word of God. Ipinaintulot ng Diyos yung mga brothers and sisters na nagnanais ng salita ng Diyos. Whenever we learn the Word of God, let us practice the Word of God in our life. Sa tuwing nag-aaral po kami ng salita ng Diyos, naway isagawa po namin yung aming natutunan sa aming Kristiyanong pamumuhay. Please change our life by following the Word of God. Pakiusap, baguhin niyo pa yung aming buhay na sumusunod ayon sa salita ng Diyos. Next week, we will have the last session of this New Beginner Bible Study. At sa susunod na linggo, kami po yung magkakaroon ng huling session po ng aming New Beginner Bible Study. Please allow all the situations so that all our brethren can attend, can graduate. Paintulot niyo po sa lahat ng sitwasyon ng lahat ng aming mga kapatid po ay makadalo at makagraduate. We already learn your mercy and gracious. Umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po.